경비가 잘 되었습니다. 경비 해제가 되었습니다. Linggo ngayon, mag-isa lang tayo. Kaya solo flight. So dumating yung amo namin. Tinulungan niya ako, siya yung nag-mostly dito. So kaninang umaga guys, konti pa lang yung nagagawa natin. So ngayon madami na tayong nagawa guys. Alos 26 bucks sa isang linya. So araw ng linggo guys, kailangan natin magsipag. Dahil madalang lang ang ganitong pagkakataon. Hindi lahat pinapapasok ng sadyang nin. Tulad namin, tignan mo. Ako lang ang nagtrabaho, yung iba walang pasok. Kaninang umaga mag-isa lang ako. Mas gusto ko kasi yung trabaho mag-isa. So ito guys, lunch break na. 12:30 na guys. Ayun, kung nakikita nyo, malayo. So kakain muna tayo. Pamo kayo. Yeah. Nagpuputo yung amo ko, sadyang niya. A few moments later. So ito guys, nag-share lang tayo, nagbanya tayo. So napakasipag ng amo ko guys. hindi pa siya kumain ng tanghalian. So ito, hinila niya yung binuhusan naming aluminum. So dumating siya kanina kaya sinamahan niya ako magtrabaho.
So guys, ito yung amo namin. Napakabait ng amo namin kapag tulog. Joke lang po. So ito yung mga sadyang nim dito sa South Korea. Sila mismo yung may-ari ng company pero nagtatrabaho sila. Hindi tulad sa Pilipinas yung mga may-ari madalang na nakikita o nakakausap. At higit sa lahat, hindi sila nagtatrabaho kasama ng mga empleyado. Pero dito, iba ang mapatakaran nila dito. Mapasadyang name, may-ari ng company, manager, operation manager, supervisor, kasama mo silang nagtatrabaho rito. Ultimo sa pagkain, kung ano kinakain ng amo, kinakain din ng mga empleyado. Yan ang napakaganda rito sa South Korea. Walang special pagdating sa pagkain. Lahat sama-sama. Kahit mga pamilya nila, anak nila, asawa nila, basta sa oras ng pagkain, kung ano kinakain nila, kakainin din natin ng empleyado. So nakikita nyo naman, sinamaan niya ako. Napakasipag niya. So kahit linggo, sinamahan niya ako dahil nag-isa lang ako. Pagpunta siya dito sa factory namin, nakala ko hindi siya darating. So nagulat ako, bigla siyang dumating. Yun nga lang, hindi pa siya kumakain ng tanghalihan. Ako lang yung pinakain niya. Siguro busog talaga ako nagda-diet. Dahil napakataba ng aming sadyang ni hawig ni Majin Buu ng Dragon Ball Z. At ngayon naman guys, ibabalik natin sa dating lupa. So aarawin ni Kabulon. Kukunin natin yung BMW. So, si BMW. Ayaw umandar guys. Kompresor ko ya? Diyan. So yan guys. Natapos na naman ang isang araw ni Kabulon. Bilis guys. Bilis natapos na isang araw ah.
그렇지. 예. 문장. 조금 잠글게 내가. 네. 예. So yan guys, magpapahinga lang tayo konti tapos maliligo na. Itatapon muna natin yung basura natin dito. So yan guys, ganyan yun sila guys. Ang mga Koreano hindi consistent yung mood nila o yung ugali nila. I mean is pabago-bago tulad kahapon. Di ba wala kaming pasok kahapon, sabi ko. Tapos kabigla-bigla tumawag yung amo ko, pinapapasok niya ako ng linggo. So yan ang disadvantage ng Gisuksa kapag malapit lang sa factory. As in, napakalapit lang guys. Nakita nyo naman ang pagitan ng namin bahay namin. Kaya kapag kakailanganin ka ng amo mo, pag dumating siya, kahit na busy ka, may ginagawa ka, sayo at sa gusto mo, susundin mo siya, utusan ka niya. Yan lang ang pangit. Kung halimbawa tinatamad ka, may lakad ka, nakakasira ng lakad. Kasi yun nga, hindi mo alam kung kailan ka kakailanganin, lalo na kapag Sabado at Linggo. Although pwede ka naman tumanggi. Pero syempre, maiisip mo rin yung mawawala. Isipin mo, minsan 5,000, I mean yung bayad sa isang araw. Kaya syempre mapapaisip ka, di ba? 8 oras lang naman o kaya 10 o kaya 9 overtime yun. Kasi literal na yan ang nakakapagpalaki ng sahod natin o namin dito sa South Korea, yung overtime. Talagang kapag madami kang overtime, mas marami kang makukuha o maiipon na sweldo mo rito sa South Korea. Mga Koreano guys, napakaseloso ng mga yan. Kapag kumakain ka, kapag nakikita mo sila, hindi mo sila niyaya, o kaya may kasama kang 3 Koreano, isa lang yung binigyan mo, yung 2 hindi mo binigyan, magagalit sila. Kasi iisipin nila ayaw mo sa kanila. Kasi ang mga Koreano rito, kahit gutom na sila, hindi sila kakain guys kung hindi kumakain yung iba. Ganyan yan sila. Kaya siyempre, insulto yun sa kanila, kumakain ka tapos sila hindi. So, yan ang ugali ng mga kurikong dito. Tawag namin dito kurikong, mga Koreano. At saka napakasinungaling nila guys. Magaling silang magkwento. Yung ka sa kwento nila, yung mapapa-oo ka na lang kapag nagkukwento sila kasi talagang ma-attract ka. Parang kala mo talaga totoo. Magugulang. Sayot sa gusto mo, hindi sila magpapalamang, lalo na yung mga matatanda rito. Lagi silang bias ba sa trabaho, sa sweldo. Sa trabaho naman, yung tama ka na, kahit mali yung kurikong nakasama mo sa trabaho, siya pa rin yung pakikinggan nila kasi matanda siya, kahit mali siya. So yan ang ugali ng mga katangian ng mga Koreano rito. Ngayon, kung gusto mo naman magustuhan ka ng mga Koreano rito, makuha mo yung tiwala nila, so kailangan na huwag ka magreklamo. Kahit sinisigawan ka na, minumura ka na, okay lang, chill lang. Kumbaga parang pasok dito, labas doon. Kasi kapag dinamdam mo yun, ikaw din yung talo, mapipikong ka. Kaya ang mga Koreano rito, literal na siguro sa kanila yung ganun. Siguro ganun talaga kapag tumatanda na sila. Kasi ang mindset nila guys, parang parang revenge ang tawag ko doon sa observation ko. Kasi nung bata sila, yung mga ganito, kaedad ko, nagtrabaho rin sila sa ganyang mga factory. Yun nga, may naabutan silang matatanda. So, pinaulanan din sila ng mura, sigaw, yay, shiba, ganun ba, sa mura nila rito. Kaya nung tumanda sila, meron namang mga bata na nakakatrabaho nila, parang ina-apply din nila. Kumbaga sa story repeat itself lang, yung parang ni-revenge lang nila nung kapanahon na nila, ganyan din ang ginagawa nila sa kanila. So, parang ganyan yung mindset nila. Kaya, normal lang yun sa kanila, huwag kayong magdamdam o magtanim ng sama ng loob sa kanila. So, mabait naman yan kapag kinailanganan mo yan, lalo na pera. Kung minsan ako, nakakahiram ako sa kanila. O di kaya naman, syempre, kapag gusto niyang kumain sa labas, kahit hindi siya yung may-ari ng factory, minsan, nagyayaya siya pag gusto niyang kumain. So, minsan, ilang beses kami sumasama sa kanila. So, sakyan lang natin yung ugali ng mga kasama nating kurikong dito. Kasi, kahit ganyan yung mga yan, hindi ka naman nila ipapahamak talaga. Pagdating lang sa trabaho, dahil matatanda na sila, gusto nila lagi silang tama, akala nila laging tama yung ginagawa nila. At saka syempre ayaw din nila yung napapahiya, yung bang kapag may kapwa Koreano tapos nagsasalita siya, gusto niya yung parang ang dating niya yung maangas. Ganyan niya sila. Kasi nga matanda na sila, marami siguro sa mga family relatives nila na hindi sila pinapakinggan. Kumbaga hindi nila nirerespeto yung mga bagay na sinasabi nila kasi nga matanda na sila. Kaya tulad nabubulol naman. Tulad natin na mga foreigner workers dito, so sa atin sila bumabawi.
So, yung stress na nakukuha nila sa pamilya nila, sa atin nila linalabas. Medyo pangit man pakinggan, pero ganun talaga yan. Lalo na kapag may kasama kang kagaya sa amin, may gongjang-jang kami. So, yun, kapag pinapagalitan siya ng amo namin, si Sajang, si Majimbo, tawag namin. So, sa amin binabaling. Sa amin naman na binubuhos yung stress niya kasi hindi niya mabuhos sa amo namin. So, alam na namin, nasanay na kami. Basta't matik yan pag Lunes. Maninita, yung basura nyo, yung CR, yung tawag dito, yung bahay nyo, dapat linisin, yung heater, pinapatay nyo dapat, na usually hindi naman niya ginagawa yan eh. Pag ano lang talaga, napagsabihan lang siya ni Majimbo nung amo namin. Sabi niya, binabaling yung init ng ulo. So guys, magsi-shoutout lang muna tayo guys So, gusto ko pong shoutout si Brian Fernandez, pa-shoutout po, Kabulol, sabi niya, Brian Fernandez, shoutout sa iyo, salamat sa panonood mo. At kaya Rex Chosan, shoutout from Santo Tomas, Batangas, salamat po. Special shoutout sa iyo, Rex Chosan. At kaya John Leo Balmeo, shoutout po, Kabulol TV, at salamat kay Lord at na-hired kahapon. Wow! Congratulations po. So sana maraming kagaya mo na ma-hire din ng mga kababayan natin na naghihintay talaga. So shoutout sa John Leo Balmeo, congratulations po. So magpasamgi ka niyan. So as of now guys, yun lang muna guys kasi ito lang ang nasave sa cellphone ko. So yung iba abangan nyo sa susunod na video na gagawin natin. So yan guys, tapos na naman ang isang araw. So ganito lang guys ang ginagawa ko. So, kapag may trabaho, pinapasukan ko kasi sayang talaga. So, isipin mo kung nakahiga ka lang, wala ka rin naman gagawin, wala ka rin naman importanteng lakad, bakit hindi, di ba? Kahit na may mga plano tayong gawin sa bahay, sa paglilinis o magkumpuni o tingnan yung mga gamit o damit na pang winter na itatabi ko sana dahil eto na lang yung huling winter ko. Ngunit pinapasok ako. So, ganun talaga. So, sana kagaya ko guys, i-priority natin yung trabaho rito kasi trabaho yung pinunta natin dito. Nandito tayo, hindi man habang panahon, nandito tayo. So, hanggat maaari, kung may kakayahan tayong kumita, isipin mo na lang guys ikumpara mo yung sahod sa Pilipinas kaysa rito. Yung isang araw ko nasa 5,000 guys. Yung 8 hours na overtime. Minsan, 10 pa nga, 2 oras na overtime. So, talagang napakalaki yun. So, nanghihinayang talaga ako sa mga kagaya ko na talaga workaholic. So, paano guys? Magkita-kita tayo sa susunod kong gagawin video. Hanggang dito na lang. So, maliligo na si Kabulol at nang makapagpahinga na tayo. So, magkita-kita po tayong lahat sa susunod kong gagawin video. Again, maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik, manonood sa aking munting video. Christoph TV channel, Boy Abroad ko dito sa South Korea. At kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe, pakiclick na lang po yung notification bell sa gilid, lagay nyo po sa all para ma-notify ko po kayo every time na may bago tayong videos. At syempre, huwag kalimutan mag-hit nyo yung like at saka yung subscribe. So, sharing is caring. Maraming salamat guys. Ingat po. Stay safe. God bless. Annyeonghaseyo. Guys, ito pala yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung factory namin. At ito yung bahay namin guys. Magkalapit lang. Kaya wala kang takas kay amo. Ngayon, ang ginagawa ni amo kapag may kailangan siya sa akin. Ito, binubuksan lang niya yung bintana ko. Tapos sisilipin niya ako rito. Sasabihin niya, bukas, anong gagawin mo? So, ganyan laging ginagawa niya. Ito yung kwarto na natapat sa akin. Bagong gawa to, nagpalabunutan kami. So, natapat ako dito sa number 3 na kwarto. So, ito yung gisuksan namin, company house. Ito naman yung factory. Kaya, kung may pasok yung iba, wala kang pasok, hindi ka makapagpahinga dahil ang ingay. So, pumasok ka na lang. So, senior ko lang guys, sa mga katulad namin, ganito yung bahay, magkalapit lang. Kaya hindi ka pwedeng umabsent na ayaw mong pumasok, nilalagnat ka, may sakit ka, kahit wala naman. Kasi, makikita ka nila yung galaw mo, yung kilos mo, kung paano ka pumunta ng banyo, paano ka kumain, syempre, di ba? So, wala tayong kawala. So, yan lang guys. And on we'll go.